Ayan, magandang tanghali mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang tanghali. Pero mga idol, shoutout muna sa ating lahat. Naman kayo naroon. Nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero tulad pa rin ng dati mga idol, tayo na may magkukwentuhan lamang. At sana ay samahan nyo ako sa meklis ng dali nitong ating programa para meron akong makakwentuhan. Hindi ba mga idol ng mga nakaraang araw, may pinuntahan itong inyong lingkod at share ko lang naman sa inyo yung mga naging karanasan ko doon. Naniniwala ba kayo mga idol na ang isang gusali o ang building, bagamat ito'y hindi abandonado at mataong lugar, may mga nakakasalamuha rin silang mga entity o mga elemento at kung ano-ano mga espiritu sa lugar na yon. Dahil itong inyong lingkod mga idol, mismo ako na-experience ko sa buong maghapon na nandoon ako. Hindi ko natutukuyin kung anong lugar yung pinuntahan namin para naman sa kapakanan nung lugar na yun at nung building na yun. Kukwento ko na lang yung mga naging karanasan ko. Hindi kayo maniwala mga idol, doon sa mismong opisina na pinuntahan namin, nung iniwan ako mag-isa roon, yung aking kasama, split check-in. Doon sa salamin, nasa loob ako ng isang parang kwarto ng opisina. Naaninag ko sa salamin na may dumaang malaking tao na maitim. Pagdating doon sa may pinto, tumayo ako, sinundan ko, may katabing pinto, biglang nawala doon. At ang ginawa ko, binidyo ko yung katabing pinto na doon biglang nawala. Na ang hangad ko, mga idol, makunan ko siya o mahagip ko kung sino man yun. Pero di ka maniwala mga idol, wala talaga wala. Puro basura ang nandoon na nakunan ko ng video. Pero pinagtatakaan ko pati yung CR na ilang balik ako doon sa CR. Nung unang punta ko, wala akong naramdaman, wala. Pero nung pangatlo at saka nung pang-apat, doon na ako nakaano. Ang una kong naramdaman doon sa CR mga idol, yung exhaust fan, naghuhugas ako ng kamay, biglang namatay. At hindi ko rin pinansin, akala ko nag-automatic lang yun. Nung palabas na ako, biglang umandar ulit. Hindi ko rin pinansin. Yun. Nung dumating yung kasama ko, tinanong ko sila, sabi ko, ilang araw na kayo nagpupunta dito? Wala ba kayo naramdaman dito sa loob? Hindi, nagkatinginan kami. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kanina pag alis nyo, may tao ako na aninag dyan sa may salamin. Tapos tumagos dyan sa may pinto, sinundan ko na wala. Ayun, kinuwento na niya. Sabi niya, meron talaga rito. Tapos kako, sa CR, yung exhaust fan, tumigil, hindi ko pinansin yun, akala ko nag-automatic lang. Sabi niya, pagka ganun, sabi niya, may pumapasok. Pag may pumasok dyan, namamatay yun. Kako, wala naman pumasok, nag-iisa ako Meron yan, hindi mo lang nakita, hindi mo lang napansin. Pero nung pangatlong balik ko na CR, doon ako nakaamoy ng kakaibang amoy na talagang masangsang yung amoy na amoy bulok na hindi mo maintindihan. Sabi niya, napansin mo rin pala yun. At ang pangatlong pangyayari na ano ko roon, sabi ng kasama ko,
Wala ka ba nakita dito na, isipin mo, alanganing oras ng gabi, eh ang opisina ron hanggang alas 6 lang daw. Pero, pag 11 ng gabi, merong ano yung, parang cleaner, yung nagmamap siya doon sa may dulo ng pasilyo. Oo, nagmamap. Yung pala, nakikita rin pala nila palagi yung, sabi ko nga, tanongin mo yung guard kung may utility ba yung building ng ganung oras. Kasi, ang sabi nga, hanggang alas 6 lang yun, sarado na lahat. Ano ba sa ginagawa, yung opisina na pinuntahan namin, may nagkatrabaho. Ayun, ganun. Tapos nung pauwi na kami, ang pinagtakan ko doon, naglalakad kami doon sa pasilyo, umaalon yung pasilyo. Hindi ko pinansin yun. Umaalon eh. Munti ko na nga sabihin doon sa kasama ko, ano ba yan, linoleum o tiles? Yung pag-uwi namin, yun, doon ko sinabi sa kanya. Sabi niya, napansin ko rin yun, ako nga, malimit pa talisod doon eh. Tiles yun, sabi niya, hindi yung linoleum, tiles. Nambes na ako sabi niya na talisod doon. Para akong nadadapa na hindi ko maintindihan. Ngayon, balak nga namin balikan yun at siya sa atin kung ano meron doon. Sabi ko nga doon sa kasama ko, pagka ganun ka ako, sibakin natin. Oo, kung sino man yun. Eh, ewan ko kung kailan namin papasyalan ulit yun. Baka pagka natapos na. Kaya nga sabi ko, hindi lang pala sa mga abandonadong lugar nangyayari yung mga ganun na may mga nakakahalubilong entity. Kahit pala mataong lugar. Pagka ganung alanganing oras na, meron talaga pala. Building yun ha. Nasa, malaman kung 8 palapag ba kami o 7. Oo. Tinama nga ako ng kasama ko dahil may ginagawa sila doon. Dahil alam niya na kahit na paano ako medyo may alam sa ganyan, tinama niya ako. At kinaobserbahan niya rin para sa akin yung lugar. Kaya nga sabi ko, hindi lang pala mga abandonadong yung mga may mga nakakahalubilong ganyan. Kahit pala live yung area o hindi abandonado at opisina nga eh. Meron pala. Ngayon, ewan ko kung kailan namin papasyalan ulit yun na para malaman namin kung ano talaga meron doon. Tapos yung fire exit, akala ko ako lang nakapansin doon. Yung matatapat kami doon sa may fire exit, matatapat ako doon, malapit sa may CR eh. Kinikilabutan ako ron, tumatayo balahibo ko doon. Kaya sabi ko meron talaga something dito. Kala ko nga ako lang nakapansin nun, yung pala sinabi rin yung kasama ko. Yun mga idol, nakakakwentuhan lang naman tayo dahil siyempre nasa panahon tayo ngayon ng mga yung napapanood sa mga napapanood natin mga kapwa nating vlogger na ganyan mga sistema. Kaya nga, ako bilang dating pintor, ay karanasan ko na rin yan, mga ganyan sa mga abandonadong bahay na nire-renovate namin. Pero doon, hindi naman abandonado. Ano talaga eh, live na ginagamit eh. Oo, opisina eh. Nire-renovate niya yung opisina, inaayos. At may balak nga yatang papinturahan sa akin. Kapiraso lang naman kasi merong parting na bakbak doon na re-retokehin. Kaya sinama niya ako doon para makita ko yung area ng gagawin. Inabot kami doon ng mga mag-alas 11 ng gabi. Kasi ang oras ng trabaho doon, pagtapos na yung office hour, alas 6 hanggang alas 12 ng gabi ang trabaho roon. Ngayon, yung mga gumagawa nga doon, naobserbahan ko ngayon, nagkakabit ng wallpaper, pinaglaruan. Sipin mo mga idol, yung wallpaper na kinakabit nila eh, kung alin pa yung patapos na eh. Doon sila tumagal, tanggal kabit sila ng wallpaper, mabuti lang,
magandang klaseng wallpaper na ginagamit nila, matibay. Oo, parang ano parang rubberized. Ang pinagtatakan nga nila, kaya naano ko na, pinaglalaroan sila. Pag naikabit na yung wallpaper, nagkakaroon ng kulubot. Parang nagkakaroon ng lobo-lobo. Siyempre, hindi maganda yun. Pag napansin ng may-ari yun na nagpapagawa, i-rejectin yun. Eh, mahal pa naman daw ng kontrata nun. Tapos, ang una napansin ko roon, kaya ako nasabi pinaglalaroan, yung pangalan ng company, tabingi. Hindi wala sa ayos, wala sa line out. Babaklas nila, iaano na naman nila ulit. Pagkatapos, pag nabaklas nila yun, pag nasa ayos na, kumukulubot. Kung maniwala pa, ulit-ulit sila, inabot sila may isang oras doon sa kapiraso na lang eh. Isang linya na lang eh. Huling yugto eh. Oo. Eh, sabi nga nung kasama ko, pag uwi natin, reviewin mo yun. Kasi nung sinundan ko sa may bakanting doon sa may tinatawag nilang storage, nung sinundan ko rin yung tao na biglang nawala doon, sinundan ko, binidyohan ko yung area, ay puro basura. O, doon nakatambak lahat yung mga pinaggamitang mga materyales, mga karton, mga kung ano-ano. Binidyohan ko yun. Sabi na, pag uwi natin, revisahin natin yung video mo. Nirevisa namin mga idol yung video na kinunan ko. Siya may napansin siya, pero ako hindi ko napansin agad yun. Nung inedit na namin, nirevisa namin. Sabi niya, alika, tingnan mo to. Ginawa niya, in-slow mo. Slow mo niya. O, di ba, yan yung area. Tinitignan ko rin maigi. Pagdating doon sa may, sabi niya, ayun, in-stop niya. Ayan, wala ka ba nakitang anino na naka-side view? Parang nakatago siya sa may gilid, gano'n. Sabi ko, tinignan ko maigi. Sabi ko, oo nga, no. Sabi niya, tutuloy natin, Di ba, nag-video ka hanggang dulo? Nung tinuloy niya, umaabante ng gano'n. Unti-unting nawala. Sabi niya, ayun, nahagip ng camera mo, pero palibasa siguro, alam na marunong ka, hindi na talaga nagpaabot sa'yo. O, ilang beses namin nireplay yung video na yun. Meron talaga. Ganun. Kaya sabi ko, pag balikan natin yan. Tapos yun, yung sa CR nga, dun sabi ko rin sa gumagawa ng wallpaper, bro, kanina pa kayo dyan pabalik-balik kayo Sabi niya, nga pare, nagtatak nga kami, bakit kapiraso na lang ito, hindi pa namin matapos. Samantala yung kabila, malawak na area, sandali lang namin binira. Sabi ko, may nakapwesto dyan, ayaw siguro ipagalaw sa inyo yung lugar na yan. Tapos nung pauwi na kami, sabay-sabay kami lumabas, nakatakutan pa. Kaya sinabi ko, dito, may ako naramdaman dito. Tapos ang isa pa napansin ko doon, nagpapunta ako ng CR, pasilyo, nasalubong ko yung security, payat siyang matangkad. Oo. Binati ko pa pabiro yung bate ko, sabi ko, good morning bro. Pero gabi yun, good morning bro. Para bukas ka ako yan, sabi ko gano'n. Kung yun, hindi ko lang kagad binigyan ng pansin. Kung yun, normal na tao, binati ko siya ng gano'n, lilingon sa akin yun at ngingiti. Dahil pabiro sabi ko, good morning, tapos gabi, Ang sagot ko pa, para bukas yan bro. Wala siya, tuloy-tuloy lang. Dumiretso naman ako ng CR. Pagbalik kong gano'n, dapat masasalubong ko siya. Kung talagang nagro-robing siya security, masasalubong ko siya ulit. Pagaling ko ng CR. Wala na. Tapos yung pinakadulo, nung tignan ko yung pinakadulo, parang doon siya nagpunta. Creepy. Oo, nakakatakot. Kaya sabi ko sa kasama ko, pag bumalik tayo dyan, puntahan natin yung dulo. Sabi niya sa akin, yung dulo na yun, nakakatakot talaga ron. Bakante yun. Walang nag-opisina, hindi binubuksan yun. Tapos may nakapastil sa pinto. May nakasulat. Sabi ko, ano nakasulat? Hindi ko sabi niya na binasa kung ano yun. Sabi ko, pagbalik natin, basahin natin kung ano yun. Baka may babala. Ganun. Kaya nga sabi niya sa akin, tamo, isang beses ka lang nagpunta. Kasi nag-start kami ng punta noon, alas 6 Kasi yun ang ng trabaho Pero mga 2:30, andun na kami. Nantay namin yung ibang gagawa. Sabi niya, kita mo, sandali ka lang doon, inobserba kami yung area. Ang dami mo nang napansin.
Di lalo pag gumagawa ka na siguro dyan. Eh bala nga sa akin papinturahan. Pero kasi parang kasama yata sa kontrata ng wallpaper yung kabilang side. Sabi ko, kung kasama sa kontrata ng wallpaper yun, huwag na natin pakialaman. Sabagay, sabi niya, tama yun. Para pinaobserbahan ko lang sa yung area. Yun, no? Kaya sabi ko, hindi lang pala abandonadong lugar o building o gusali ang may mga entity. Pati pala. Kaya sabi ko nga, hindi lahat ng wala kang mapapansin. Kasi wala kang pinipiling sabi ko, nabanggit ko na nga sa una kong video, yung mga yan, kapag ka nanggaling sa mundo nila at nakarating sa isang lugar, nagustuhan yung lugar, mamamahay na yan dyan. Inaalis yan. Kung walang matinding magpapalayas yan o kung walang pupuksa. Oo, pero yun, pag oras na binalikan namin yung area na yun at sabi ko sa kasama ko, sibakin natin. O, kasi sabi niya, baka mamaya budabugin yung mga nag-opisina. Sige ka ko, iset mo lang. Alam mo mga idol, ito yung lingkod, nabanggit ko na sa mga una kong video, may karanasan din ako sa mga ganyan. Sa tagal ko na nakasama yung bayaw kong manggagamot, paranormal din yun. Kahit paano, naturuan ako noon ng mga konting isprekitek kung paano mo didepensahan ang sarili mo at kung paano mo sila kukontrahin para huwag kang nilang magalaw. At the same time, tinuruan niya ako paano puksain yan. Kaya nga, sa akin, sa totoo lang, hindi yan basta-basta magpapakita sa akin o saglit lang, papaano yan, pero yung lalantad ng harapan. Kasi sinasabi ko, pag ako nakaramdam ng ganyan, kinakausap ko kagad yan pagka talagang matindi. Wala akong pakialam sa'yo, huwag mo akong pakialaman, pero kung gusto mo akong subukan, baka magsisi ka, mahigit na kakagala ka sa lugar na to. Mawawala ka rito. O, ganun. Kaya yung bayaw ko niyo, kahit na sumalangit ng kanyang kaluluwa, na mayapa na, kahit paano, may natutunan naman ako ron. Kasi sa tagal kong nakasama siya Kaya nga, sa mga abandonadong lugar na pinipinturahan namin Kaya nga niya kahit pa paano, binigyan niya ako ng konting espikitek dahil alam niya, ang trabaho ko pintor. Kung saan ako nadidistino. Binigyan niya ako ng pamproteksyon ko raw. Para kaya sa mga namin pag namimiriwis yung ganyan, sinisibak ko kagad yan kasi mapipinsala ang trabaho namin di ba? Kaya yun yun naman mga idol ay kinuwento ko lang naman sa inyo kasi nga nung nakaraang araw merong nga nanggaling nga kami doon sa ng barkada ko, ng kaibigan ko, sinama niya ako dahil balak nga niya sana sa akin papaano yung pintura. Dahil alam niya, pintura ko Yung pala, nung nalaman namin nga, parang tinayata kasama sa kontrata nung nagwo-wallpaper. May portion kasi doon na nabakbak. Siyempre, bago kapitan ng wallpaper yun, kailangan maklear mo na yun. Pero talagang pinaglaruan yung nagwo-wallpaper. Sabi ko sa kasama ko, alamin mo sa security guard na nagro-robing doon kung merong cleaner doon ng ganung oras. Lagi raw niya napapansin niya pag-isip ko siya ron. Kaya ako napansin ko rin, basta may dulo siya. Ganun. Ngayon, pati yung security guard na nag-robing doon, payat siyang matangkad, may itim. Sabi niya, 2 beses ko na rin nakita yun. Pero ang security room, pag nagro-robing, may dalang radyo. Kiniklear yung area, sinasabi ko sino pa ang tao sa loob at kung ilan ang gumagawa. Pero sabi niya yun, ilang beses ko rin nasa lubong yun, wala siyang radyo. Dire-diretso lang siyang lakad. Oo. Sabi ko, ako nga, biniro ko pa nga ako Sabi ko, bro, good morning. Para bukas ka ako yan. Kasi nga, gabi. Tapos, kung tunay na tao yun, dapat lilingon sa akin yun, tapos ngingiti. Wala para siyang tuod na dire-diretso lang. Ang hindi ko lang napansin kung nakalapat pa siya sa lupa, sa sahig o doon sa pasilyo o hindi. Hindi ko kasi nakita, hindi ko tinignan yung paa sa bandang itaas ako nakatingin sa mukha niya Yun. Pero kung napansin ko lang na nakalutang yun, sibak sa akin yun. Oo, siguro kaya bigla siya nawala doon sa may naramdaman siguro niya na kasi sandali na naman pag labas ko
nung haba ng pasilyo yun, posibleng hindi ko siya masasalubong ulit eh. Kung babalik siya eh. Pero wala talaga. Okay no ha, mga idol, salamat ng marami sa maikling kwento natin ito. Sinamahan niyo ko. Senior ko lang naman sa inyo yung mga naging karanasan ko nung nakaraang araw lang to. O yung mga sinishare ko sa inyo nung mga nakaraang video ko, matatagal na yon. Pero ito senior ko sa inyo nung nakaraang araw lang to. Bueno salamat ng marami. Sana kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, lagay nyo lang din dyan. Para matalakay natin sa mga susunod pang mga video. Pero hanggang sa muli, ito pong muli yung lingkod, si Boyet, ng Vlogs TV. Samantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!